Papa Dudut, ang sabi nila pag mahal mo ang isang tao ay natatanga ka. Yun bang kahit na winawagayway na sa iyo ang pulang bandera ay binabaliwala mo yon sa pag-aakalang simbolo pa rin yon ng pag-ibig? Nakakatawa na noong una ay hindi ako naniniwala doon hanggang sa ako na mismo ang nakaranas. Pero siguro'y gano'n naman talaga, Papa Dudut. Hindi mo ito maiiwasan lalo na at nagmamahal ka. Pero importante ay hindi mo rin po ito hinahayaan. At yan ang mga natutuhan ko sa buhay pag-ibig ko na gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. At bago ko ipagpatuloy ang aking istorya ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nessa, 32 years old at taga Quezon City. Pero nasa Hala-Hala Rizal ako ngayon dahil nagbabakasyon ako sa bahay ng nanay ko habang sinusulat ang storya ko. Na-stress kasi ako sa mga nangyari noong mga nakaraang buwan, kaya naman naisip kong mag-relax muna sa lugar namin. Makipagbanding sa pamilya ko at lumanghap ng sariwang hangin. Bata pa lamang, independent na talaga ako. Madiskarte at mataas ang pangarap ko sa aking sarili. Gusto kong magpayaman kasi never kong naranasan na magkaroon ng maluwang pamumuhay ang pamilya namin. Oo, may tinitirhang kaming bahay at hindi naman nagugutom, pero sapat lang ang kinikita ng tatay ko bilang tricycle driver para sa pang-araw-araw naming pagkain at gastusin sa bahay. Kaya nga nagsikap ako ng husto para maabot ko ang mga pangarap ko. At nagbunga naman yon noong magsimula ang career ko bilang virtual assistant. Dahil masinop naman ako sa pera ay nakapag-ipon ako ng pambili ng kauna-unahang kong condo unit sa Quezon City. Bilang batang laki sa probinsya, minsan ko ring pinangarap na mamuhay sa syudad. Kaya nga nung nagkaroon na ako ng kakayahan ay tinupad ko na ang pangarap na yon. Pero syempre hindi ko kinalimutang tulungan ang mga magulang ko. Binigyan ko sila ng negosyong bigasan at binilhan ng bagong tricycle si tatay. Pinag-aral ko rin ang dalaw ko pang nakababatang kapatid na noong kapwa makagraduate na ay tumulong na rin sa akin para maipaayos namin ang bahay ng aming mga magulang. Marami pa akong pangarap na unti-unti kong tinutupad pero masasabi kong meron talagang bagay na bigla na lamang darating sa iyo. Yun bang hindi mo plinano at iniling pero masasabi mong kailangan mo rin pala. At yun nga ay ang nagka-boyfriend ako. Si Art na nagtatrabaho bilang sales representative sa isang sikat na brand ng cellphone sa mall. Nakilala ko siya early this year around February. Mabait po si Art, maginoo kaya nagustuhan ko siya. At maasikaso noong bumili ako ng cellphone sa stall nila. Masasabi ko na doon kami nagsimulang magkapalagaya ng loob. Niligawan niya ako at naging kami tapos niyaya ko siyang tumira sa unit ko makaraan ng 2 linggo dahil pinalayas na siya sa apartment niya ng mga panahong yon. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa loob ng 3 buwan bago niya inopen up ang tungkol sa pagluwas ng nakababata niyang kapatid na si Elaine Papadudut. Good morning sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Mwah! Babe, ano ba? Anong ano ba? Babe, tirik na yung araw oh. Tanghali na pero sarap pa rin ang tulog mo dyan. Paano hindi mapapasarap yung tulog ko? Pinagod mo ko kagabi. Pero hindi ako nagrereklamo. Akala ko nagrereklamo ka eh. Tampo na sana ako. Ay nako, ito talagang big baby ko, napaka-arte. Alam ko naman na napagod kita kagabi. Kaya nga para makabawi, pinagluto kita ng masarap na almusal. Yung paborito mo. Sige nga, ano yung paborito ko? Garlic rice, daing na bangos, at tapa. Pinaghiwa na rin kita ng kamatis na may itlog na maalat. At nag-brew na rin ako ng black coffee. Isasali na lang sa tasa pag kumain ka na. Naks naman, para akong biglang
nagutom Ang sarap naman ng mga hinanda mo. Masarap talaga yun. Kaya ano pang hinihintay mo? Bangon na. Mamaya na. Dito muna tayo sa kama kahit saglit lang. Anong gusto mong gawin natin sa kama, ha? Mahiga muna. Akala ko may iba ka pang plano eh. Ikaw talaga puro kakalokohan. Biro lang naman, babe. Ay, oo nga pala. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Nahihiya nga ako pero wala na kasi akong pwede mapakiusapan kundi ikaw lang. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na para matulungan kita. Si Elaine, yung bunsong kapatid namin, Anong tungkol sa kanya? nakakuha siya ng scholarship sa isang university dito. Talaga? Ang galing naman! Oo nga eh. Sa amin talaga magkakapatid, si Elaine yung masasabi kong may utak. Kaya nga sobrang proud na proud kami na naging scholar siya. Lahat naman kayo may utak kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Salamat, babe. Pero doon na nga papasok yung sinasabi ko sa'yo na gusto kong pakiusapan. Wala pa kasi akong naiipon pang down sa dorm ni Elaine na titirhan niya rito dahil lahat ng sweldo ko na ipadala ko na sa amin. Makikiusap sana ako kung pwede dito muna siya tumuloy sa kondo mo kasama natin. Kahit 2 linggo lang. Pag-iipunan ko lang yung pambayad sa dorm niya. Ha? Sige na, pumayag ka na. Mabait naman yung kapatid ko eh. Masipag kaya hindi ka mahihirapan sa kanya. Tsaka 2 linggo lang naman. Hindi mo na ako magpapadala kay nanay pag sahod ko. Ipambabayad ko muna sa dorm ni Elaine. Okay, sige. Wala namang kaso sa akin kasi kapatid mo naman yun. Tsaka may space pa naman dito na pwede niyong tulugan. Salamat, babe. Hulog ka talaga ng langit sa aming magkapatid. Kaya mahal na mahal kita eh. Nako, nambola pa. Hindi yun pambobola, no? Oo na. Baka humaba na naman yung nguso mo at magtampo ka na naman dyan. Mabuti pa, buhati mo na lang ako papunta sa mesa. Kunwari, baby mo raw ako. Hindi kunwari. Kasi para sa akin, baby talaga kita. Halika na, dali. Kakargahin na kita. Papadudot na sa malayo ang pamilya ni Art, tubong Aurora sila at sila lang ang nasa Maynila para magtrabaho. Katulad ko ay mataas din ang pangarap ni Art. Ayaw niyang magtrabaho sa probinsya nila kaya mas pinili niyang makipagsapalaran sa lungsod. College undergraduate siya pero hindi yun naging hadlang para magsumikap siya sa buhay. Marami na rin siyang pinasukang trabaho at nakatulong na rin siya sa pamilya niya na nasa probinsya pero hindi pa rin maiwasang magipit. Dahil nga 7 silang magkakapatid at siya lang ang inaasahan ng parents niya na magpaaral sa mga ito. Kaya nga naaawa ko kay Art at inaloko na siyang makipag-live-in sa akin noong palalayasin na siya sa apartment niya. 18 years old lamang si Elaine nang lumuwas pa Maynila at pansamantalang tumuloy sa condo unit ko. 1-bedroom unit lamang ang tinutuluyan namin kaya sa living room area natutulog si Elaine. Nagkasundo naman kami ni Art na gano'n ang magiging setup at nabigyan niya naman si Elaine ng abiso. Maluwag naman yung living area ng condo ko at maganda ang sofa. Kaya kumpiyansa akong magiging komportable si Elaine doon. Masaya naman ako at bukal sa loob ko na patirahin pansamantala sa bahay ko ang nakababatang kapatid ng boyfriend ko dahil para sa akin ay pamilya na ang turing ko sa kanya. Bukod doon ay excited ako at kabado na rin dahil siya pa lang ang kauna-unahang pamilya ni Art na makikilala ko. Hindi pa kasi kami nakakauwi sa Aurora para makilala ang kanila. Masyado kasing busy ang schedule ng boyfriend ko at bukod doon, nahihiya naman siyang umuwi sa kanila na saktong pera lamang ang dala dahil paniguradong hihiritan siya ng mga kamag-anak niya. Kaya naging naipagpapaliban ang plano niyang pagpapakilala sa akin sa personal sa mga magulang niya. Kaya nga ang saya ko dahil sa wakas ay makikilala ko na si Elaine. 1 linggo na namin siyang kasama sa kondo noong may matuklasan ako. Naku naman, hindi pala magaling tong kasama natin. Sa susunod, wag na siyang isali ha. Pabuhat eh. Ay, ano ba yan?
Huwag ka nga dyan sabi, mapapatay ka. Naku, ang hina mo naman umintindi. Elaine? Ano ba yun? Ano ba yun? Kita mo namang busy ako, di ba? Naglalaro ako ng online games tapos istorbo ka. Titigilan mo yan o papatayin ko yung internet connection ko? O ayan, tinigilan ko na. Ano ba kasi yun, te? Mabuti naman naalala mo pa akong tawaging ate matapos mo akong bastusin kanina. Hindi naman kita binastos Sinasabi ko lang naman sa'yo na naglalaro ako. Anong masama dun? Wala namang masama doon pero ang ingay mo. Nakakarindi ka na. Kita mo naman nagtatrabaho ko, di ba? Pati pala pag-iingay sa bahay na to, bawal rin. KJ mo naman? Hindi ako KJ, okay? Pinagsasabihan lang kita kasi nakakastorbo ka na. Yun. Paano naman ako makaka-istorbo? Soundproof naman yung kwarto mo. Anong soundproof? Kanino mo naman yan nalaman? Kanino pa ba? Eh di kay Kuya Art. Huwag mong sabihin na hindi yun totoo. Hindi naman talaga totoo. At hindi ko rin naman sinabi yun. Ay, yan talagang kuya mo kung ano-anong sinasabi sa'yo tapos ikaw naman pinaniniwalaan mo agad. Malamang, kuya ko yun. Ano sabi mo? Sabi ko, kuya ko yun. Malamang paniniwalaan ko siya. Alam ko. Pero bakit ganyan ka sumagot sa akin? Ano bang mali sa pagsagot ko? Tinatanong mo ko, di ba? Oo nga, pero napakabastos mo namang sumagot sa akin. Hindi kaya kita binabastos. Baka imagination mo lang yan. Alam kong imagination sa hindi, kaya wag mo ako sasabihan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo, mas matanda ako sa'yo, kaya dapat mo akong irespeto. Hindi ko naman po nakakalimutan na mas matanda kayo sa akin. In fact, ate nga ang tawag ko sa inyo, di ba? Kayo nga ang hindi marunong rumispeto. Kasi plano nyo pa akong patayan ng internet connection, kita nyong naglalaro ako. At ako pa pala ngayon ang walang respeto? Sino pa nga ba? Alangan namang yung security guard ng building na to. Sumusobra ka na talaga. Hindi na ako natutuwa sa pag-uugali mo. Hindi na rin naman ako natutuwa sa ugali mo, no? Hindi porke ikaw ang may-ari ng condo unit na to, magre-reyna-reynahan ka na. Tapos sinaaway mo pa ako? Sige ka, makakarating kay Kuya Art tong ginagawa mo. Siguradong magagalit yon pag nalaman niya ang sumbong ko. Mabuti pa, lalabas muna ako. Katamad kang kasama rito. Daming bawal. Akala mo kung sino. Che? Papadudot yon ang unang beses na punahin ko si Elaine pero hindi yon ang huli. Naulit pa yon ng maraming beses dahil parang hindi naman niya naiintindihan ang mga sinasabi ko sa kanya. Parang ang siste pasok sa kanang tenga, labas naman sa kaliwa. Aaminin kong habang tumatagal ay medyo naiinis na ako sa ugali niya. Alam ko naman na lahat ng tao ay may attitude pero ibang klase ang asal ng kapatid ng boyfriend ko. Pero dahil nga kapatid siya ni Art ay pinagpapasensyahan ko na lamang siya sa abot ng aking makakaya. Bukod doon ay kilala naman akong maunawain ng pamilya ko. Inisip ko na baka ako lang talagang may problema sa amin. Dahil sa madalas kong pagpuna sa kanya, baka hindi naman tama na lagi kong nakikita ang mga mali niya. Kahit paano ay tumutulong naman siya sa paglilinis sa condo unit ko. Tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagba-vacuum ng sahig. Kaya lang ay madalang lamang yon at mabibilang lamang sa mga daliri ko sa kamay. Pero ang pagkakalat niya, pag-iingay at pagiging otosera ang hindi ko na talaga mabilang. Bagay na nakadagdag lamang papadudot sa pagod at stress ko sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang usapan naming 2 linggong pananatili ni Elaine sa condo unit ko ay umabot na po ng 1 buwan. Pumasok na siya noon sa university pero hindi pa rin siya nakakalipat sa dorm niya. At ayon nga sa boyfriend ko, ay na-short daw sila ng budget nung nagkasakit naman ang tatay nila. Kaya pinadala niya ang pera na nakalaan sa pagpapadorm ng kapatid niya. Inunawa ko yon at nag-offer pa nga ako ng extra money para tulong sa mga gastusin nila sa bahay. Bagay na hindi na rin tinanggihan pa ni Art.
Umasa ako na sa mga susunod na linggo ay makakabukod na rin ang kapatid niya dahil hindi ko na ito kayang pakisamahan pa. Hindi kasi talaga marunong makisama si Elaine. Lalo na sa akin at ewan ko ba pero pakiramdam ko ay may lihim siyang galit sa akin. Kasi kapag nag-initiate ako ng bonding para naman maging close kami, lagi siyang umiiwas. At kapag nagkwekwentuhan sila ng kuya niya at gusto kong sumali, ay umaalis siya at iniiwan kaming dalawa. Katwiran ni Art ay baka raw nahihiya sa akin ang kapatid niya. Pero sa isip ko ay para namang imposible kasi kapag kami lang dalawa, ang magkasama ay ginagawa niya ang gusto niya na para bang hindi marunong mahiya sa akin up to the point na nakakaabala na siya. Kaya nga naisip ko na lamang na disiplinahin siya at tumayong ate niya. Total ay may mga nakababata rin naman akong kapatid. Hindi nga nagtagal ay nakarating ngayon sa kalaman ni Art, Papa Dudut. Babe, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Nabanggit kasi niya na ang sungit-sungit mo raw sa kanya. Lagi mo siyang tinatarayan kapag kakausapin ka lang niya. Katwiran mo raw pagod ka sa trabaho o di kaya busy kang tao. Sabi niya magtatanong lang naman siya kung saan nakalagay yung mga gamit na kailangan niya para makapaglinis. Ha? Sinabi niya yon? Oo, tapos sabi niya, pinagbabantaan mo raw siya na puputulan ng internet connection. Kailangan nga niya yun pag nag-aaral siya. Basta, marami pa siyang sinabi na kinasasama ako ng loob sa'yo. Kaya nga kinakausap kita ngayon. Sandali ah. Bago sumama yung loob mo, sana tinanong mo muna ako kung totoo yung mga sumbong sa'yo ng kapatid mo. Kasi wala sa mga sinabi mo yung totoo, Art. Pero kilala ko yung kapatid ko. Hindi siya marunong magsinungaling. Kilala mo nga ba talaga? Baka naman nagbabait-baitan lang siya sa harap mo pero pag ako na yung kasama niya, puro kamalditahan ang pinapakita niya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo tungkol kay Elaine. Kapatid ko pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Ano bang sinabi ko? Ikaw yung matanda, kaya ikaw dapat ang umunawa. Inuunawa ko yung kapatid mo kahit na may pagkamaldita at spoiled yan ah. Hindi maldita at spoiled ng kapatid ko. Magalang si Elaine, masunurin at hindi pala sagot. Ay talaga lang ah. Kasi hindi naman niya yan sa akin magawa-gawa. Hindi ko na nga lang sa'yo sinasabi yung mga kamalditahan niya sa akin tapos malalaman ko kung ano-ano pala yung sinumbong niya sa'yo. Ikaw naman paniwalang paniwala. Siyempre, kapatid... Alam ko naman na kapatid mo siya, hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Ang kinakasama ng loob ko rito, yung sinabi mong masama ang loob mo sa akin sa mga sumbong ng kapatid mo na wala namang katotohanan. Lakas pa ng loob mong pagsabihan ako na porke ako yung mas matanda, ako dapat ang umunawa. Kung may nagawa man si Elaine na hindi mo gusto, pagpasensyahan mo na lang, babe. Huwag mo akong matawag-tawag na babe ha, naiinis ako sa'yo, Art. Tsaka, ano nga ulit yun? Pagpasensyahan? Inunawa ko na nga yung kapatid mo, ibig sabihin, kasama na rin dun yung pagpapasensya. Pero ano tong nalaman ko? Nagsumbong na nga siya sa'yo, gumawa pa ng kwento na puro naman mali-mali. Intensyon yata talaga niya na pag-awayin tayo eh. Hindi naman sa ganon. Hayaan mo, kakausapin ko si Elaine. Pipilitin ko siya magsabi ng totoo. Pero nakikiusap ako sa'yo na huwag ka naman maging masyadong mahigpit sa kapatid ko. Napapansin ko kasi parang ina-apply mo sa kanya yung pagiging ate mo sa mga kapatid mo. Hindi ka naman niya talaga ate. Wow! Ako pa talaga ngayon yung pinapalabas mong may mali rito? Hindi nga, babe. Ang akin lang... Huwag mo sabi akong tawaging babe! Yan kasi hirap sa ugali mo eh. Inuuna mo pang magalit kesa intindi ng sitwasyon. Paano ko iintindihin ang sitwasyon? Una pa lang dehado na ako. Mismong pamamahay ko parang wala akong karapatang mag-set ng rules kasi gusto mo pabor lahat dyan sa kapatid mo. Huwag naman tayo umabot sa puntong pati pagtira namin dito sinusumbat mo na. Hindi tayo aabot doon kung maayos lang sana kayo makisama sa bahay eh. Tsaka, kilala mo ako, hindi ako ganong klase ng tao pero punong-puno na ako tapos dinagdagan mo pa talaga. Papa Dudut, hindi ko lubos akalain na ako pa ang mali dahil sa pagdidisiplina ko sa kapatid ng kinakasama ko. At kahit na anong paliwanag ko kay Art ay tila sarado na ang utak niya dahil para sa kanya ay inaway ko raw si Elaine.
Doon ako nagalit at nag-isip na baka ibang klaseng sumbong naman ang sinabi niya sa kapatid niya. Pero ang kinakasama ng loob ko ay pinaniwalaan naman niya yon. Sa lagay ay parang hindi naman niya ako kilala. At ako pa talaga ang lumalabas na kontrabida. Hindi nagtagal ay nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag sa messenger mula sa nanay nila Art at Elaine. Hindi ko man sila nakikita ng personal pero alam naman nila ang Facebook at messenger account ko. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan ang tawag na yon pero mas lalo akong nagulat. At hindi inaasahan na sesermonan ako ng nanay niya dahil nakarating na rin sa kalaman nito ang pagdidisiplina ko sa bunsong anak nila. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi ng nanay ni Art sa akin katulad ng wala raw akong karapatan na pagalitan ng anak niya dahil hindi ko raw ito kaano-ano. Nayak na nga lang ako nang matapos ang tawag na yon. Pagkatapos, paglabas ko sa kwarto ay nakita kong ngingisi-ngisi sa akin si Elaine na parang alam niya mga nangyari. Mabilis na lumipas ang 3 araw mula nang sermonan ako ng nanay nila Art. Maghapon akong nasa labas noon dahil nakipagkita ako sa mga kaibigan ko para magpahupa ng galit at nang umuwi ako, pasado alas 8 ng gabi ay gano'n na lamang ang gulat ko. Nang madatnang kong makalat ang iniwanan kong malinis na condo unit. Sandali. Bakit ganito naman kakalat tong kondo ko? Ano nangyari rito? Bakit ang daming paper cups, junk food, at mga lahat ng alak? Uy, Ate Nessa. Nandiyan ka pala. Lasing ka ba? Di naman. Anong hindi naman lasing ka eh? Tingnan mo, ang pula-pula ng pisngi mo. Oo nga, pero hindi naman ako masyadong lasing. Siguro, konti lang. Nakainom lang, ganun. Ganon na rin yun, no? Hindi ako pinanganak kahapon. Ba't bang sungit mo? Siguro hindi ka pinagbigyan ng Kuya Art ko kagabi, no? Pwede ba, Elaine? Tigilan mo nga yung ganyang klase ng pananalita. Bakit? Ano bang mali doon? Pare-pareho na rin naman tayong matatanda rito. Mas matanda pa rin ako sa'yo, kaya wag mo akong bastusin. Di naman kita binabastos. Masyado ka lang malisyosa. Maiba tayo. Yang mga kalat na yan, kagagawan mo ba yan? Oo. Ibig sabihin, uminom ka rito sa kondo ko? Oo ulit. Pero bakit ang daming lata naman yan? Tsaka, marami ring junk food ah. Naubos mo ba lahat yan? Akala ko pa naman matalino ka, Ate Nessa. Pero bakit hindi mo naisip na hindi ko yan kayang ubusin mag-isa? Siyempre may mga kasama akong uminom at kumain yan, no? Hindi mo ba sila nakasalubong? Kaalis lang nila. Mga kaklase ko sila. Nagsama ka ng ibang tao sa pamamahay ko? Oo. Masama ba? Masamang masama dahil unang-una hindi ko alam. Ikalawa, uminom pa kayo rito at panghuli nag-iwan pa kayo ng kalat. Lilinisin ko na lang yan pag medyo nawala na yung hilo ko. Alam mo, ikaw sumusobra ka na talaga. Bakit ka ba nagagalit dyan? Wala namang ninakaw sa kondo mo ah. Wala naman daw valuable na gamit dito. Kaya siguro kahit totoong magnanakaw wala ring pag-iinteresan. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano bang ingay yon? Dinig na dinig yata kayo hanggang ground floor dahil sa taas ng boses nyo eh. Correction. Si Ate Nessa lang ang sumisigaw, hindi ako. Big kaya ako. Ano ba kasing problema mo, Neza? Kayo ng kapatid mong spoiled brat ang problema ko. Ano na naman ba kasing ginawa namin sa'yo? Nakuha mo pa magtanong? Nandito ka naman pala pero hindi mo man lang sa akin pinaalam na magsasama pala ng mga kaklase ang kapatid mo at mag-iinuman pa sa kondo ko. Alam mo naman na ayaw ko nagpapapasok ng kung sino-sino rito sa bahay ko, di ba? Tatawagan na nga sana kita. Kaso kabilin-bilinan mo sa akin na wag kong istorbohin yung banding yun ng mga kaibigan mo. Sinusunod ko lang yung sinabi mo.
Sinabi mo naman pala na huwag kang tawagan tapos ngayon nagagalit ka dyan. Pero sana naisip niyo man lang na ako pa rin yung may-ari ng bahay na to. Hindi naman namin nakakalimutan yun. Oo nga. Saka sinabi ko na sa kanya, kuya, na wala namang nawala rito sa kondo niya. Kaya hindi niya kailangan mag-react ng ganyan. Ayun naman pala. Masyado kang OA, Neza. Maliit na bagay, pinalalaki mo pa. Ah, ganon? Ako pa talagang OA? Sige, linisin niyo yung kalat na yan ha. Tapos huwag kang papasok sa kwarto natin. Diyan ka sa sala matulog, lintik ka. Papadudot awang-awa ako sa sarili ko matapos pagtulungan ng magkapatid. Ang kapal ng mukha nila na pagsalitaan ako ng mga masasakit samantalang nakikitira lamang sila sa pamamahay ko. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi ugaling magbilang ng tulong o manumbat ng mga nagawa pero punong-puno na ako ng mga panahong yon. Idagdag mo pa na nagkampihan sila ng pamilya nila at pinapalabas na ako talaga ang may pagkukulang at may kasalanan. Bukod doon ay sobrang disappointed ako kay Art dahil simula't sa pool ay hindi na niya ako kinampihan. Laging si Elaine na lamang ang iniintindi niya kasi raw ay mas bata sa akin ang kapatid niya. Hindi ko nga yata narinig na dinidisiplina niya ito kaya lalong nagiging maldita ang luka-luka. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi na pumayag akong patirahin ang kapatid niya sa condo unit ko. Nagmagandang loob lang naman ako pero bakit parang hindi naman yata maganda? Ang sukli sa akin at nakaka-stress talaga, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw kong hindi kinibo si Art dahil sa pagtatalo naming yon. Lalo tuloy silang naging close ng kapatid niya at malimit ko silang naaabutang nagbabandig nang hindi ako kasali. Nagluluto rin sila ng pagkain sa kusina ko gamit ang mga sangkap na pinamili ko pero para sa kanila lang, Papa Dudut. Hindi nila ako sinasali. Kasi baka raw hindi ko kainin ang niluto nila. Bagay na hindi ko maisip kung paano nila nasabi. Hindi naman ako maarte o pihikan sa pagkain. Bukod doon, Papa Dudut, ay si Elaine na lamang ang laging pinasasalubungan ni Art sa tuwing sumusweldo siya. Katwiran niya ay may pera naman daw ako na pambili ng cravings at mga bagay na gusto ko. Kaya kapatid na lamang niya ang ine-spoil niya. Doon na talaga kumulo ang dugo ko dahil hindi na tama ang pinararamdam sa akin ng boyfriend ko. Ewan ko kung paano niya ako natitiis ng ganon habang patuloy pa rin silang nakikitira sa kondo ko. Nakikigamit ng mga appliances, nakikiconnect sa wifi, nakikiluto, at nakikikain ng mga pagkain ko. Uulitin ko, hindi ako mapagbilang na tao, lalo na sa mga naitutulong ko pero nang dahil sa kanilang magkapatid ay natuto akong magbilang. Isang araw ay meron na namang ginawa ang kapatid ng boyfriend ko. Elaine, ikaw ba itong nag-post sa akin dito sa Facebook mo tungkol sa kung paano kita tratuhin sa pamamahay ko? Oo, bakit? May reklamo ka? Totoo naman lahat ng sinabi ko dyan. Oo, Kuya may Art! reklamo ko kasi ang Kuya kapal ng pagbumukha mo. Si Ate Nessa, oh! Anong nangyayari rito? Yan kasing girlfriend mo, sinisigawan ako. Wala naman akong ginagawa rito. Nananahimik lang ako habang nagsiselfone. Ano ba kasing problema mo sa kapatid ko, Neza? Tulad ng inaasahan, kinampihan mo na naman yung magaling mong kapatid nang hindi man lang inaalam kung ano ang totoong nangyari. Kahit na ano pang nangyari, wala ka pa rin karapatan sigawan si Elaine. May karapatan ako dahil akong agrabyado rito. Nakita mo ba tong pinost ng magaling mong kapatid sa Facebook niya? Kasi kung hindi pa yan, tingnan mo. Akin na nga, patingin. Wala naman akong sinabing masama dyan, kuya. Nagsabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa lahat ng sinabi mo dyan. Sandali lang, okay? Pwede bang pag-usapan muna natin to? Ano ba bang pag-uusapan natin? Halatang naninirang
puri ang kapatid mo, Art. Sabi niya nagsasabi lang daw siya ng totoo. Nasa talampakan ba yung utak mo? O sadyang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Oo, magkapatid kayo, pero girlfriend mo ko. Para namang hindi mo ko kilala kung basta-basta ka nalang maniniwala sa kanya. Kaya nga pag-usapan muna natin to, pwede? Huwag ka naman basta-basta nagsasalita ng ganyan sa kapatid ko. Ano gusto mo? Pagpasalamat pa ako sa kapatid mo kasi pinost niya ako sa Facebook at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinabi niya. Alam mo, dapat sa babaeng yan, kinakasuhan. Kuya, ayokong makulong. Hindi ka makukulong, kumalma ka lang. Ang kakapal ng mukha niyo! Pinatira ko kayo sa pamamahay ko, pinakain, pinagamit ng kuryente, internet at tubig. Hinayaan ko kayong gawin ang gusto niyo, pero anong ginawa niyo sa pagmamagandang loob ko? Binastos niyo ko, binaliwala, at pinaramdam niyo sa akin na kayo pang masusunod sa pamamahay ko. Babe, pasensya ka na talaga sa ginawa ng kapatid ko. Hayaan mo, ipapabura ka na lang yung post niya. Ipabura mo talaga habang may natitira pa akong pasensya sa inyong dalawa. Ano pang hinihintay mo, Elaine? Burahin mo na yung post mo. Opo, kuya. Teka, buburahin ko na. Ayan, burado na. O ngayon, ano pang hinihintay niyo? Mag-impake na kayo ng mga gamit at damit niyo, tapos lumayas na kayong dalawa sa condo unit ko. Ano? Babe naman! Huwag mo akong matawag-tawag na babe. Hiwalay na tayo. Maawa ka naman sa amin. Saan na lang kami tutuloy ng kapatid ko nito? Wala akong pakialam. Hindi ko na problema yun. Dali-dalian nyo na mag-impake. Dahil pag hindi pa kayo nakaalis dito sa loob ng 20 minutes, ipapakaladkad ko na kayo sa mga security guard. Kakapal na mukha nyo. Mga bastos at mga walang utang na loob. Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang damdamin ko at tuluyan na akong sumabog dahil sa mga nalaman kong pinakalat na chismis sa akin ni Elaine sa social media. Ang kapal ng pagmumukha niyang palabasin na ako pa yung nag-aalipusta sa kanya samantalang sila ngang magkapatid ang umaapi sa akin sa loob mismo ng pamamahay ko. Kaya kahit nagkasakita na kami ng loob ng panahon na yon, ay hindi na talaga ako nagpapigil pa. Hindi rin ako nakaramdam ng pagsisisi ng palayasin ko silang magkapatid sa condo unit ko. Para sa akin ay deserve nila yon matapos nila akong siraan at pasakitin ang ulo ko. Makalipas nga ang 1 linggo ay tinext ako ni Art at humihingi siya ng pasensya. Huli na raw kasi nang ma-realize niya ang katotohanan. Sana raw ay pinakinggan niya ako at inunawa. Na bilang kuya, siya ang nagdisiplina sa nakababata niyang kapatid. At bilang likas na malambot ang puso ko ay nireplyan ko si Art. In short ay nagkabati kami at nagkabalikan. Pero nag-set na ako ng boundaries. Hindi ko na sila pinabalik sa condo unit ko. Pero lalo yata akong napasama ng palagian naman akong nakakatanggap ng chat mula sa nanay nila at iba pa nilang mga kamag-anak na nagsasabing maramot daw ako. At baka karmahin ako sa mga ginawa kong pagpapalayas sa magkapatid. At lahat ng yon ay sinabi ko kay Art, Papa Dudut. Babe, parang kanina ka pa nakatulala dyan. Hindi mo na yata naiintindihan yung kinuwento ko sa'yo. Pasensya ka na, medyo lutang lang ako. Sa trabaho ba yan? Oo, hindi. Ano ba talaga? Merong tungkol sa trabaho pero more on sa mga kamag-anak mo. Lalo na sa nanay mo, babe. Bakit? Ano na namang ginawa nila? Hindi pa rin sila tumitigil sa kakachat sa akin. Kinukonsensya pa rin nila ako sa pagpapaalis ko sa inyo ni Elaine sa condo unit ko. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi bothered na ako eh. Nasasaktan ako sa mga sinasabi nila pero hindi ko na lang sila pinapatulan para wala na lang gulo. Ganun ba? Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang sila. Pero unawain mo na lang kasi nga baka hindi pa nila naiintindihan yung sitwasyon. Ano? Ako na naman ba yung kailangang umunawa rito? Babe naman. Yung kasi pinapalabas mo eh. Ano bang iisipin nila? Siyempre ganun talaga magiging impresyon mo sa kanila matapos mo kaming paalisin sa condo unit mo. At ngayon sinasabi mo naman na kasalanan ko kung bakit ganun ang trato nila sa akin? Wala naman akong sinabing ganyan ah. Hindi naman ako tanga para hindi maintindihan yung pinupunto mo. Gusto mo ulitin ko para sa'yo? Sabi mo,
Ganun talagang magiging impresyon nila sa akin kasi pinaalis ko kayo ni Elaine sa condo unit ko. O di ba? Halatang sinisisi mo ako sa nangyayari sa akin kasi nga pinaalis ko kayo. Ay, pwede bang kumalma ka muna? Pinagtitingin na tayo ng mga tao, oh. Wala akong pakialam kahit pagtinginan pa nila tayo. Bakit? Nahihiya ka na ba? Aba, buti sa ibang tao may hiya ka pero sa akin walang hiya ka. Neza naman! Sumusobra ka na, ha? Ikaw ang sumusobra! Kayo ng kapatid mo, ng nanay mo at ng mga kamag-anak mo. Akala ko pa naman nagbago ka na kaya ka nagsorry sa akin. May pasabi-sabi ka pa na sana na-realize mo ng mas maaga yung mga bagay para hindi na tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Ako naman si tanga, naniwala at nagpauto ulit sa'yo o tapos ngayon, naulit na naman. At ikaw, ayang ka na naman sa pagkonsinti sa maling gawain ng pamilya mo. I'm sorry, okay? Sorihin mo mukha mo, ayoko na sa'yo. Ayoko na sa katulad mong walang paninindigan, konsentidor, walang respeto sa akin bilang girlfriend mo tapos ginagawa mo pa akong tanga. Saan ka pupunta? Aalis na. Bahala ka na sa buhay mo, hiwalay na tayo. Please, huwag ka naman ganyan, oh. Huwag ka makipaghiwalay sa akin. At bakit hindi ko gagawin yun? Sige nga. Kasi plano ko na mag-propose ng kasal sa'yo, babe. Eto, oh, may singsing na ako. Teka, kunin ko lang sa bulsa ko. Ayan, oh. Kita mo yan? Wow, how romantic. Pero hindi mo na kailangan magtanong kasi no ang sagot ko. Pakasalan mo mukha mo. Diyan ka na. Neza! Neza, bumalik ka rito, babe! Papadudot nilayasan ko si Art ng walang lingon-lingon sa date namin dahil inis na ako sa kanya. Buong akala ko pa naman ay nagbago na siya pero hindi pa rin pala. Pagkasakay ko sa kotse ay nagstay muna ako ng ilang minuto sa parking area para umiyak. Kahit naman paano ay masakit sa akin na makipaghiwalay ulit sa lalaking mahal na mahal ko pa. Pero pagkatapos naman noon ay tumahan ako at masasabi ko na gumaan ng husto ang dibdib ko. Para bang nabunutan ako ng malaking tinik sa lalamunan. Nang mga panahong yon ay umuwi ako kina nanay sa Hala-Hala Rizal para magsumbong. Blinako na rin sa messenger ang mga kamag-anak ni Art at nag-deactivate ako ng social media. Nag-social media break muna ako kasi pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait sa mga nangyari. Hindi ko akalain na mauuwi sa bangungot ang love story namin ni Art. Pero inisip ko na blessing in disguise ang paghihiwalay namin ng landas. Sa ngayon ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa trabaho habang naghihilom ang aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong lahat, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nessa. Dear Papa Dudut, may mga pangyayari na nagpapabago ng gusto sa buhay natin. Yun kasi ang eksaktong karanasan ko na naganap noong 32 years old ako. 35 na ako ngayong 2024 at 3 taon na rin ang nakalipas. Simula na mangyari ang aking ikakwento ngayong tanghali sa Barangay Love Stories. Pero bago ko umpisahan ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na naman po ako sa pangalang Jimboy, 35 years old at taga Maynila at nagtatrabaho ako ngayon sa isang call center bilang agent along Eastwood, Quezon City. Matagal-tagal na rin po ako sa pagiging ahente. Siguro nagsimula ako noong 25 anyos pa lamang ako. Hindi kasi ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil medyo bulak-bol ako nung estudyante ako noong araw. Pinag-aral naman ako ng nanay ko pero parang sinusuka talaga ng sistema ko ang eskwelahan. Puro tropa, cutting classes, inom at sigarilyo ang inatupag ko noon. May utak naman ako and in fact, pangarap ko maging piloto pero mas nadaig ang katamaran at katarantaduhan ko noong araw kesa kasipagan at pagsisikap na makapagtapos. Hindi po ako proud sa mga ginawa ko noong kabataan ko, kaya nga po payo ko sa mga kabarangay nating nag-aaral pa, ay tapusin ninyo ang pag-aaral ninyo. Mas maganda pa rin yung may natapos kayo.
Pero sa ngayon ay hindi na ako nagsisisi. Tapos na ako dyan. Mga ilang taon din yon hanggang sa nagsawa na lamang ako at sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magsikap sa pagtatrabaho para maibigay ko sa pinakamamahal kong nanay ang maayos na buhay na deserve niya, Papa Dudut. Yun! Layo rin ang narating ng eroplanong papel ko. Mukhang maganda pagkakatupi ko sa mga pakpak. Jimboy, nak! Kanina pa kita tinatawag sa loob ah. Wala ka bang naririnig? Ay, tinatawag niyo pala ako, Nay. Oo, nakailang beses na. Sorry po. Ingay kasi ng mga bata kanina. Nakatambay dun sa kabilang kalsada. May sumigaw tapos may umiyak kasi napalo nung nanay matapos mang away ng kalaro. Ay, mga kabataan talaga ngayon. Ganon din naman po ako nung araw, di ba? Ay, oo. Malala ka pa nga sa kanila. Si nanay talaga? Sobra naman po yung malala pa ako sa kanila. Totoo naman. Kulang na lang mapanot ako sa'yo dahil sa katigasan ng ulo mo. Muntik na nga kitang itakwil bilang anak ko eh. Buti na lang naghimala ang langit kasi nagbago ka. Buti na lang hindi niyo po ako tinakwil. Siyempre, biro lang yon. Meron bang magulang nagugustuhing magtakwil ng sariling anak? Meron naman po. Eh, siguro yung mga napagod na talaga sa mga ugali ng anak nila. Kaya mabuti na lang nagbago ka na. Marami po kasi akong na-realize, lalo na nung nagkaedad na ako. Talaga? Ano yon? Na nakakapagod pala maging pasaway. Na ayoko na kayong bigyan ng sakit sa ulo kasi tumatanda na rin kayo. Sobra ka naman? 53 pa lang ako, oy! Oh, tingnan nyo. Kayo rin kanina, sobra sa pagsasabi na malala pa ako sa mga batang pasaway dito sa atin. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Sa kasabi mo nga, ikaw na lang yung napagod magpasaway. Ay, pero alam mo, masaya ako kasi sa wakas tumino ka na. Ayoko naman na hanggang sa kamatayan ko eh. Pasaway ka pa rin kasi sino na lang ang magtitiis sa'yo kapag wala na ako. Huwag niyo naman pong sabihin yan. Ayaw ko pa po kayong mawala. Hindi naman kasi natin mapipigilan ang kamatayan. Pero wag kang mag-alala. Ayoko pa rin namang sumunod sa tatay mo. Ay, teka. Ano ba yung pinapalipad mo sa ere? Ay, eroplanong papel po. Teka, damputin ko lang. Ang tanda-tanda mo na, naglalaro ka pa rin yan. Opo. Tsaka na-miss ko lang bigla kasi lagi ko tong nilalaro nung bata ako. Natatandaan ko nga. Sabi mo, pangarap mong maging piloto para makapagpalipad ng totoong eroplano. Yun din kasi ang kinalimutang pangarap ng tatay mo. Siguro kung hindi lang dahil sa kahirapan, buhay pa at isa ng ganap na piloto ang ama mo. Siguro nga po. Pag nangyari yun, baka hindi na rin ako pinanganak. Kasi di niya kayo nakilala. Bakit naman? Kasi natupad nyo na yung pangarap nyo maging model. Anong pinagsasasabi mo? Pangarap ko ba yun? Opo. Hilig yung ang rumampa-rampa sa bahay, dala-dala yung walis tambo at pang-agiw eh. Ewan ko sa yung bata ka. Puro ka na lang kalokohan. I love you, Nay. He! Mabuti pa pumasok na tayo sa loob kasi luto na yung paborito mong merienda. Yung ginataang bilo-bilo po? Oo, sa kalumpiang toge. Tara na, para makakain na tayo. Sige po. Yahoo! Papadudot tubong Nueva Ecija ang mga magulang ko. Parehong magsasaka sina nanay at tatay at iyon na ang nakagawian nilang trabaho. Pero wala po kaming sariling palayan, bali nakikisaka lamang kami sa mga may-ari ng lupa. Simple lang ang pamumuhay namin at may mga pagkakataon na isang kahig isang tuka o hikahos. Pero meron din namang sagana. Kaya siguro hindi na ginusto ng mga magulang ko ang magkaanak ng marami. May isa akong kapatid, sumunod siya sa akin nung 2 taong gulang na ako. Pero maaga siyang binawi sa amin dahil sa karamdaman. At pagkalipas ng 1 taon ay namatay naman si tatay matapos siyang tamaan ng kidlat habang nasa palayan siya. Kami na lang ng nanay ko ang naiwan noon at aminado siyang nahirapan siyang makausad. Kaya nga nagdesisyon siyang lumuwas sa Maynila kung nasaan ang iba niyang kamag-anak at dito na kami nanirahan.
Namasukan siya bilang kasambahay habang ako naman ay nasa poder ng tiyahin ko na second cousin ni nanay. Hindi ko na masyadong maalala ang nakaraan basta ang malinaw at sigurado lamang sa akin nang nagkaedad na ako at makapagtrabaho ay mabigyan ng maginhawang buhay ang nanay ko. Bukod kasi sa siya lang ang magulang na meron ako, siya lang din ang nagtiyaga sa ugali ko lalo na nung pasaway pa ako. Yun din ang rason kung bakit sa edad kong 32 ay hindi pa rin ako nag-aasawa. Ayoko lang maiwan ang nanay ko na mag-isa at kung ayaw sa kanya ng magiging asawa ko, saka na lang muna. Pero naiintindihan ko naman si nanay dahil concern lamang siya sa akin. Lalo na kapag pinag-uusapan namin ang pagbuo ko ng pamilya. Siyempre, hindi na ako bumabata at ilang beses na rin niyang sinabi na gusto na niyang magkaapo. At lahat ng yon ay naikwento ko sa kaibigan kong si Bea, Papa Dudut. O tapos, anong sagot mo sa nanay mo pag kinukulit ka niya mag-asawa na? Katulad ng dati, sinasabi ko na wala pa sa bokabularyo ko. Pero may plano ka ba talagang magkaroon man lang ng pamilya o magkaanak? Oo naman. Sino bang lalaki ang hindi nangangarap nun? Uy, meron din kayang mga lalaki na ayaw nun. Oo, pero hindi ako kasama sa kanila. Maniwala sa'yo, check boy ka kaya? Matagal na akong nagbago. Tsaka ilang taon na rin akong walang girlfriend, no? Ang sabihin mo, ilang taon ka nang walang girlfriend kasi na-trauma ka dun sa huling ex mo. Yung nang iwan sa'yo sa ere matapos mong mag-propose ng kasal, sino nga ba yun? Nagsisimula sa letter J yung pangalan niya eh. Ah, si Jerica? Oo, yun nga. Kapal ng mukha mag-no. Yun pala, mag-yes dun sa afam na nakilala niya sa internet. Hayaan na natin siya. Siguro naman masaya na siya sa buhay niya ngayon dun sa Amerika. Tsaka baka nagpakatotoo lang siya nung mas pinili niyang magpakasal dun sa kano kaysa sa akin. Mabuti nga hindi na niya pinatagal eh. Anong hindi pinatagal? Ilang buwan ka rin niyang niloko, no? Yun pala, kausap niya na yung kanong yun. Oo, kaya dun ako nasaktan. Pero napatawad ko na siya, matagal na rin yun. Sige, sabi mo eh. Bakit ba kasi tungkol sa akin yung topic? Sabi mo sa akin sa chat mo, ikaw ang sawi. Oo nga, no? Ano ba kasi nangyari sa inyo ng damukol mong boyfriend? Correction, ex-boyfriend. Naghiwalay na kami kagabi lang, kaya nga broken-hearted ako ngayon. Ay, pang ilang hiwalayan nyo na yan ah. Baka naman bukas makalaway may pang-comeback ulit kayo. Ewan ko, malabo na siguro kasi sabi mo nga, damukol siya. Ibang babae na naman ba ang dahilan? Oo. Sarap talagang pangahan ng lalaking yun. Pero kung nanggigigil ako sa ex mong yun, mas gigil ako sa'yo. At bakit naman? Kasi matagal ka na niyang niloloko, pero paulit-ulit mo lang din pinapatawad. Martir ka ba? Kasi ang alam kong mga martir binabaril dun sa luneta. Broken-hearted na nga yung tao, nakuha mo pa akong ipabaril sa luneta? Sorry, di ko lang napigilan. Bahala siya sa buhay niya, kawalan niya ako, no? Hindi na ako maghahabol sa kanya. Sabi mo lang yan. Pero ikaw lang din magmamakaawa sa ex mo na magbalikan kayo. Kaibigan ba talaga kita o basher? Kaibigan, syempre. Kaya nga pag nakipagbalikan ka pa sa kanya, babatukan na kita para magising ka sa katotohanan. Nakuha mo pa talagang manakit? Ano nang plano mo ngayon? Gusto kong uminom. Ha? Nako, sakit lang yan sa ulo pag gising mo. Ay, mas okay na yon para kahit papano makalimutan ko yung nangyari sa amin. Samahan mo kaya ako uminom, no? Doon na lang tayo sa apartment ko kasi petsa de peligro na. Wala na akong pambar. Seryoso ka talaga dyan? Oo nga. Kaso hindi na ako umiinom eh. Alam mo naman yan. Sige na, samahan mo na ako. Magkaibigan naman tayo, diba? Oo nga, pero... Kung ayaw mo, sige. Doon na lang ako sa mga kaibigan kong lalaki magpapasama. Ano? Dun sa mga kinaiinisan ko kasi alam kong may pagkaloko-loko? Oo. Mamaya kung ano pang gawin nila sa'yo. Kaya nga ikaw yung una kong niyaya tapos ayaw mo naman. Gusto ko lang naman maglabas ng sama ng loob eh. Kasi nga, minahal ko rin naman yung tao tapos ngayon hiwalay na kami. Pagkatapos naman ito sigurado makaka-move on na ako kaya please, samahan mo na ako, Jimboy. Papa Dudut,
Pandemic era noong pinasok ko si Bea sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Magkaiba kami ng account na hawak pero may pagkakataon namang sabay o di kaya ay nagpapang-abot ang shift namin. At sa tagal ko na sa pinapasukan ko ay halos kilala ko na rin yung mga empleyado. Ilan sa kanila ay nakasama ko na sa inuman at sa gimmick. May mga nakalandian din ako after ng breakup namin ng ex-girlfriend ko pero hindi naman ako pumatol sa may asawa na. Siguro isa yon sa mga bagay na ikina-proud ko sa sarili ko. Hindi naman kasi natin may kakailan na talamak talaga ang kabitan sa call center. Nagkakilala kami ni Bea noong namasukan ako bilang dishwasher sa isang parisan sa lugar namin bago ako naging ahente. Cashier naman siya doon at serbedora. Naging close kami pero hindi naman kami nagkagustuhan dahil hanggang pagkakaibigan lang ang tingin at turingan namin sa isa't isa. Pero parang kapatid ko na si Bea, kaya naman overprotective ako sa kanya. Ayoko siyang ma-inlove sa mga affairs sa trabaho namin or ma-involve sa mga affairs sa trabaho namin kasi masakit yon sa ulo. Sa huli, napapayag niya rin akong samahan siyang uminom. Pero sa apartment lamang niya kami pumunta papadudot. Sa totoo lang ay hindi na malakas ang tolerance ko sa alak dahil tumigil na ako sa pag-inom. Kaya nga kahit nakakaisang bote pa lamang kami ay lasing na ako. Sa katunayan, ako ang unang nalasing at nawalan pa nga ng malay sa aming dalawa ni Bea. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot tirik na ang araw nang magising ako. At laking gulat ko dahil nakayakap sa akin si Bea habang wala akong saplot na pang-itaas. May suot naman akong boxer shorts pero hindi ko na rin maalala ng malinaw kung paano kami nauwi sa ganong sitwasyon ng kaibigan ko. Nataranta ako nang makita kong na kaunan sa dibdib ko si Bea at kinabahan ako nang mapansin kong wala rin siyang suot na damit na pang-itaas. Siguro'y narinig niya ang nervyos ko sa dibdib ko kaya pagkalipas lang ng ilang sandali ay nagising na rin siya. Kita ko sa reaksyon ng mukha ni Bea na naguluhan siya at nung tinanong ko siya kung bakit kami humantong, sa ganon ay wala rin daw siyang maalala sa mga nangyari. Nagkasundo kami na kalimutan na lamang yon dahil baka nadala lamang kami ng kalasingan. Nagsorry siya sa akin at nag-insist na igawa ako ng almusal at pakainin bago umuwi. Pero ako nang tumanggi dahil hindi pa ako komportable. Pero nagpaalam naman ako ng maayos kay Bea na uuwi na ako. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong agad ako ng nag-aalala kong nanay. Hindi kasi ako nakapagsabi kung saan ako pupunta ng gabing yon. Pagkatapos kong magmano sa kanya ay dumiretso ko sa banyo para maligo na. Gusto kong mahimasmasan para naman tumino ang isipan ko ng mga panahon na yon. At habang nagbubuhos ako ng tubig sa ulo ko ay may punto na inaalala ko kung paano kami humantong ni Bea sa pangyayaring yon. Inisip kong mabuti kung sino ang unang nagpakita ng motibo pero wala talaga akong matandaan. Unang beses nangyari sa akin yon dahil naranasan ko na namang malasing. Pero ibang klase ang tama ng alak na ininom namin ng gabing yon. Parang nawalan ako ng malay at wala pang maalalang masyado paggising. Tulad ng sinabi ko ay kinalimutan na namin ni Bea ang mga nangyari, papadudot. Hindi namin yon pinag-usapan hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Nakatanggap na lang ako ng mensahe sa kanya sa messenger na nagsasabing gusto raw niya akong makausap, papadudot. Sorry na storbo kita, pero thank you kasi pumunta ka. Okay lang naman. Di naman ako masyadong busy. Pansin ko parang iniiwasan mo ko dahil ba sa nangyari sa atin sa apartment ko? Sorry kasi hindi ko lang mapigilan. Naiintindihan ko. Kahit naman ako naiilang pa rin ako lalo magkaibigan tayo. Hindi ko lang kasi lubos maisip kung paano tayo humantong sa ganon. Hindi naman siguro ako yung unang humalik. O ako ba? Ewan ko, hindi ko rin maalala.
Ay, dapat talaga hindi na lang ako pumayag na uminom tayo. Wala sana nangyaring ganun. Eh, kung hindi ka pumayag, makikipag-inuman pa rin ako sa iba. Gusto mo ba sila yung makagalaw sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Siyempre hindi. May mga karelasyon na yung mga lalaking gusto mong samahan. Sasabit ka sa mga yun, Bea. Kaya nga, mabuti na lang ikaw yung kasama ko nung gabing yun. Hindi ko alam kung anong mabuti doon. Na alam kong wala kang sabit. Na pareho tayong single kasi... Kasi buntis ako. Anong sinabi mo? Buntis ako, Jimboy. Nabuntis mo ko. Hindi pwede to. Anong hindi pwede? Eh, may nangyari nga sa atin. Oo, pero hindi pa ako handang magkaanak. Alam mo naman yun, di ba? So, anong gusto mong gawin ko sa batang to? Ipalaglag ko? Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Matakot ka sa Diyos. May buhay na yung bata sa tiyan mo. Wow ha. Ako kailangan matakot sa Diyos pero ikaw hindi. Di ba dapat mas matakot ka kasi sinabi mong hindi ka pa handang magkaanak? Sa lagay, susulohin ko lang pagpapalaki sa batang to na sabay naman nating binuo. Eh hindi ko nga gusto yun nangyari, di ba? Wala akong kamalay-malay nun. Nagising na lang ako na magkayakap tayo habang walang damit. Anong pinapalabas mo, inakit kita? Hindi naman sa ganon. Ganun na rin yun. Alam mo, nakakasama ka ng loob eh. Akala ko pa naman sa lahat ng lalaki, ikaw yung makakaintindi sa sitwasyon, ikaw yung susuporta sa akin at sa magiging anak natin, pero ikaw pa yung nangungunang umayaw sa amin, lalo na sa anak natin. Sa palagay mo, handa na akong maging nanay? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi pa rin at gusto kong ipalaglag tong bata sa tiyan ko? May magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero, Yan naman ang hirap sa inyong mga lalaki. Kayo lang yung may karapatang maduwag sa responsibilidad at hindi magpakatatay sa magiging anak nyo. Tapos kami mga babae dapat maawat magpakananay. Parang unfair naman, di ba? I'm sorry, Bea. Ano magagawa ng sorry mo? Lalo mo nang pinapasama yung loob ko dahil sa mga sinabi mo. Gosh, of all people, ikaw pala kaibigan ko. Nabigla lang ako, okay? Hindi ko lang kasi alam yung gagawin. Ako rin naman eh. Natakot ako nung unang beses na nalaman kong buntis ako. Pero sinantabi ko yun kasi hindi yun nakakatulong. Kumalma ako at nag-isip ng dapat na gawin. Kaya nga kahit nangako tayo nun sa isa't isa nakakalimutan na yung nangyari. Naglakas loob pa rin akong kausapin ka. Please, Jimboy. Alam ko naman na hindi ka pa handang magkaanak eh. Ako rin naman pero kawawa naman yung bata sa tiyan ko kung lalaki siyang walang kinikilalang ama, di ba? Tsaka hindi ko kayang suportahan yung pagbubuntis ko. Kailangan ko ng tulong mo. Papadudot abot langit ang kabako nang sabihin ni Bea na buntis siya at ako ang ama. Siyempre, may nangyari sa amin kaya malamang ay mabubuntis ko talaga siya. Inasahan ko na yun noon pa lamang nang sinabi niyang may pag-uusapan kami. Pero sinantabi ko lang kasi ayaw kong mapraning. Kaya lang matapos kong mapatunayan na nagbunga nga ng sanggol ang nangyari sa amin, ay doon na ako kinain ng matinding takot at kaba. Hindi pa kasi ako handang maging ama. Pakiramdam ko ay kulang pa ang nalalaman ko para maging mabuting magulang. Para sa akin ay masyadong mabilis sa mga pangyayari at alam ko na magiging malaki ang hatid noong pagbabago sa buhay ko. Ang totoo ay pangarap ko naman talagang magkaanak at bumuo ng sariling pamilya. Pero hindi pa agad-agad. Kasi nga ayaw ko pang iwanan ang nanay ko. May ipon naman ako at kaya kong panagutan ang anak namin ni Bea. Hindi ko lang talaga alam kung ano na ang kasunod noon. Kaya nabagabag ako. Hanggang sa napansin na nga ng nanay ko ang pagkabalisa ko kaya kinausap na niya ako. Papadudot. Nak, napapansin ko maghapon ka yatang nakabusangot dyan ah. May nangyari ba sa trabaho nyo? Wala naman po, Nay. Wala. Pero mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo. Pagod lang po ako siguro tsaka puyat. Nandun na tayo. Pero iba kasi yung nararamdaman ko eh. Siguro ito na yung tinatawag na mother's instinct.
Kaya kung ano man yung bumabagabag sa'yo, sabihin mo na sa akin. Malay mo, makatulong ako. Bakit ka umiiyak, Jimboy? May problema po kasi ako. At hindi ko na kayang solohin. Kaya nga nandito ako, para damayang ka ano man yung problema mo. Nahihiya po kasi ako sa inyo kasi ang laki-laki ko na. 32 na ako. Dapat sa edad kong to, kaya ko nang solusyonan yung mga problema ko. Ano naman kung 32 ka na? Kahit mag-42 ka pa o 52, anak pa rin kita at ako pa rin ang nanay mo. Kaya sabihin mo na sa akin yung problema mo. Nakabuntis po ako. Ha? Kilala niyo po si Bea, di ba? Yung kaibigan ko. Ay, oo naman. Kilala ko yon. Siya ba yung nabuntis mo? Opo. Nag-inuman kasi kami nung nakaraang gabi. Tapos paggising namin, wala na kaming damit. At magkayakap na kami. Hindi mo ba naaalala yung nangyari nung gabi? Yun nga po, hindi ko maalala. Lasing na lasing ako na ewan. Nawalan pa nga ako ng malay. Grabe naman yon. At medyo nakakahiya pero mababa na po kasi tolerance ko sa alak. Kaya nga ayoko nang uminom eh. Anong sabi ni Bea? Wala rin daw siyang naalala. Parang eksena lang sa mga teleserye na napapanood ko sa GMA ah. Yung magiinuman yung babae at lalaki, may mangyayari sa kanila pero wala silang maalala. Nay naman eh, seryoso po ako. Hindi po to teleserye. Alam ko naman yon, pero wala naman akong nakikitang problema doon kasi pareho na naman kayong nasa tamang edad ni Bea. Pareho rin kayong may trabaho. Pero hindi pa po ako handang maging tatay. Rico naman po. Bakit niyo ako binatukan? Abay malamang babatukan kita kasi nakakainis ka. At bakit naman po ako naging nakakainis? Kasi sabi mo, hindi ka pa handang maging tatay. Totoo naman po yung sinabi ko. Kahit na totoo pa yon, alangan naman pabayaan mo lang si Bea sa kayo magiging apo ko. Hindi kita pinalaking umaatras sa responsibilidad, Jimboy. Kaya dapat, harapin mo na parang tunay na lalaki yung responsibilidad mo kay Bea at sa magiging anak nyo. Pero natatakot po ako. Hindi ko alam yung gagawin. Lahat naman ng tao nagsisimula sa hindi alam yung gagawin. Kaya nga dapat aralin mo para matutunan mo. Huwag kang mag-alala kasi nandito naman ako eh. Anong silbi kong nanay kung hindi kita aalalayan? Simula pagkabata mo nandito na ako. At kahit tumanda ka na, nandito pa rin ako. Magulo pa rin yung isip ko pero kumalma na ako. Salamat talaga kasi gumaan yung loob ko. Walang anuman. Basta wag na wag mong tatakasan yung responsibilidad mo sa magiging anak nyo ni Bea. Sige ka, baka magsisi ka kasi masarap magkaroon ng anak. Papadudot dahil sa excitement ng nanay ko nang nalaman niya magkakaapo na siya ay nabawasan ang lungkot ko ng gabing yon. Bukod doon ay pinayuhan din niya ako ng mga dapat kong gawin lalo na at magkakanak na ako. Ewan. Siguro hindi lang talaga ako makapag-isip ng matino noon kaya nadaig ako ng takot at pag-aalala. Pero mabuti na lamang at to the rescue ang nanay ko. Kaya nga nangako ako sa kanya na pangangatawanan ko ang magiging anak namin ni Bea at gagawin ko ang lahat upang maging mabuting ama. Noong sumunod na araw ay kinausap ko si Bea tungkol sa sitwasyon namin. Sinabi ko sa kanya na susuportahan ko ang magiging anak namin bilang tatay nito. Bagay na kinatuwa naman ng kaibigan ko. Bilang unang hakbang ay sinamahan ko siyang magpa-check up at magpa-ultrasound. At ang saya pala sa pakiramdam na sa unang pagkakataon ay narinig namin, papadudot ang heartbeat ng aming baby. Kakaibang saya sa aking pakiramdam ang naranasan ko ng araw na yon. At nasabi ko na lang sa sarili ko na excited na akong maging ganap na tatay, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masela ng pagbubuntis ni Bea noong 3 buwan na niya. Kaya naman nag-decide siyang mag-resign sa trabaho at kinausap ko siya na lumipat sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Ganon nga naging setup namin hanggang sa makapanganak na siya. Nag-uumapaw ang kaligayahan ko sa puso nang masilayan ko na ang anak namin, papadudot. At labis na galak ang naramdaman ko nang mabuhat ko na siya.
Day ko pang nanalo sa loto at nasabi ko sa sarili ko na wala na akong mahihiling pa ng mga panahon na yon. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko na malaki ang nagbago sa akin simula nang naging tatay na ako. At habang nagsasama kami ni Bea sa iisang bubong ay hindi naman kami nagtatabi sa iisang kama dahil nilinaw niya na wala raw siyang nararamdaman sa akin. Nirespeto ko yon dahil ganoon din naman ako sa kanya, Papa Dudut. Pero nagbago na lamang bigla ang lahat nang dumating na ang anak namin. Doon ako nangarap na magkaroon ng pamilya kasama si Bea, pero sa dismaya ko ay hindi sinunod ni Bea ang sa apelyido ko ang anak namin. Katuwiran niya ay hindi naman daw kami kasal. Kaya nga niyaya ko na siyang magpakasal pero pinangatawanan niyang wala talaga siyang feelings para sa akin. Pero ang isa ko pang inaalala ay ang patuloy nilang pag-iiringan ng nanay ko. Hindi sila magkasundo sa maraming bagay at kapag nagsasabi sa akin si nanay, naaawa ko sa kanya. Dahil kilala ko rin naman ang ugali ni Bea. Yung bang pag may pagkamataray at sarili lang ang pinakikinggan. Kaya nga bilang solusyon, kinausap ko ng masinsinan ang kaibigan ko. Bea, wala ka bang balak kunin kay nanay yung anak natin? At bakit ko kukunin? Kanina lang gustong-gusto niyang alagaan yung apo niya. Hayaan mo sa kanya yung bata, wag mo rin kukunin. Kukunin ko na pag nakapagpalit ako ng damit. Amoy usok na ako sa biyahe ko. Alam mo, ikaw ang KJ mo. Anong KJ dun? Pagod na nga si nanay sa pag-aalaga ng anak natin. Tama lang yun, kasi bida-bida siya masyado. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, may pagkabida-bida yung nanay mo. Kaya nga hindi kami magkasundo sa maraming bagay eh. Lahat na lang may pinupuna siya. Akala mo siya na yung pinakatamang tao sa mundo. Kainis kaya. Kung may hindi ka sinasang-ayunan kay nanay, pwede mo naman sabihin sa kanya ng maayos. Nakikinig naman yun. Nakikinig daw, pero hindi kaya. Ang tigas ng ulo ng nanay mo. Masyado pang pakialamera na akala mo wala na akong ginawang tama sa kung paano ko alagaan yung anak natin. Concerned lang siya sa'yo at sa anak natin. Hindi naman niya intensyon na makialam. Siyempre, sasabihin mo yan kasi nanay mo siya. Ano pa nga bang dapat kong asahan sa'yo? Mama's boy ka. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mama's boy ka. Oh, totoo naman. Kasi sa edad mong yan, nakaasa ka pa rin sa nanay mo. Hindi mo nga siya maiwan kasi nag-aalala ka kamo sa kanya. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na matanda na yung nanay mo. Nagmamarunong na nga na kaya niya ng sarili niya. At ikaw hindi ka na bata. May anak ka na nga, pero kung makapagtago ka pa rin sa saya ng nanay mo, wagas. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung pananalita mo tungkol sa amin ng nanay ko. Bakit? Nasasaktan ka? Ganun naman talaga. May kasabihan nga na truth hurts. Ang akin lang naman sana makisama ka. Dahil ba dito ako nakatira sa inyo? Pakain niyo ako kaya gusto mo makisama ako? Para lang magkaroon tayo ng matiwasay na pagsasama sa pamamahay na to. Sus, matiwasay na pagsasama raw. Gusto mo ba na lumaki yung anak natin sa magulong pamilya? Yung nagsisigawan, nagiiringan, at nagpapataasan ng pride? Kasi ako, ayoko. Sinasabi mo ba na ma-pride ako? Ma-pride ka naman talaga. Kaya nga nakikiusap ako na sana matuto ka rin magpakumbaba. Yabang mo naman magsalita porque dito ako nakatira sa inyo at ikaw ang nagpapakain sa amin ng anak ko. Hindi ko naman yun sinusumbat sa'yo ah. Hindi rin ako nagyayabang kasi responsibilidad ko yun. Hayaan mo. Pag nakahanap ako ng trabaho, aalis na kami ng anak ko rito sa bahay niyo para wala ka na ring responsibilidad. Bea naman. O bakit? Di ba yun naman ang gusto mo? Yung mawala kami ng anak mo sa buhay mo? Sino may sabi sa'yo? Mahal ko kayo ng anak natin. Kaya ayaw ko kayong mawala. Mahal daw. Sus, lukuhin mo lelang mo, Jimboy. Saka ayos lang na yung anak na lang natin yung mahalin mo. Wag na ako, dahil hindi ko naman yan kailangan. Kahit na anong gawin mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Ayokong tumanda kasama mo at makasama ng matagal yung nanay mong bida-bida at pakialamera. Mabuti pa, kukunin ko na yung anak ko dun sa nanay mo para makatulog na kami. Wag mo na rin kaming puntahan dito sa kwarto kasi ayoko ng storbo. Bakit ka ba ganyan sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Ay, wag mo na ako
akong dramahan. Lalo lang ako naiinis sa pagmumukha mo. Nakakasuya kayo ng nanay mo. Umalis ka nga dyan. Nakaharang ka sa dadaanan ko. Papadudot, hindi ko inaasahan na hahantong sa ganon ang pag-uusap namin ni Bea. Halatang hindi niya yon kinatuwa at katuwiran niya ay nakakainis daw si nanay at kapag si nanay naman ang kinausap ko ay sinasabi niyang hindi raw marunong makisama itong si Bea. Ewan ko ba pero nahihirapan ako dahil nakatira kami sa iisang bubong. Idagdag niyo pa yung hindi ipinaapelyido sa akin ni Bea ang anak ko. Kahit na sa akin din naman ang galing ang bata. Nasaktan talaga ako ng husto at gusto kong umapila pero hinayaan ko na lamang. Mabilis na lumipas ang mga linggo at napansin ko na madalas ay abala si Bea sa pakikipag-chat sa kung sino-sino. At kapag tinatanong ko siya, nagagalit siya sa akin at pinagsasabihan akong pakialamero. Nalulungkot ako kasi bakit ganon ang trato niya sa akin. Naiintindihan ko naman na hindi niya ako mahal pero bakit kailangan niya akong ituring na para bang may masama akong ginawa sa kanya. Kaya nga hinayaan ko na lamang siya at sa abot ng makakaya ko ay tinikom ko na lamang ang bibig ko para hindi na makapagkomento pa. Kaya lang ay napuno na ako at kinain ng matinding selos. Nung isang beses ay may nabasa akong sweet message sa kanya ng isang lalaki sa chat. Doon ko na siya kinausap para questionin at maglabas ng saloobin. Uy, sa wakas, nag-reply na siya. Grabe, sin zone lang ako ng ilang araw. Hindi niya ba ako na-miss? Sino yung kachat mo? Ay, Kambin! Jimboy naman! Bakit ka ba nagugulat? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino yung kachat mo? Yan ba yung nagsasabi sa'yo ng mga sweet messages na nabasa ko? Binasa mo yung chat namin? Ababaliw ka pala eh. Bakit mo ginawa yun eh? Wala ka naman pakialam doon. Hindi ko lang mapigilan kasi nagsiselos ako. Ano? Nagsiselos ka? Wow! Di ba sinabi ko naman na may feelings na ako sa'yo? Niyaya pa nga kita magpakasal, ikaw lang tong ayaw. Malamang! Bakit ako papayag na magpakasal sa'yo eh hindi nga kita mahal? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kahit man lang sana subukan mo kasi may anak tayo. Eh ano naman kung may anak tayo? Hindi yun dahilan para pumayag na akong magpakasal sa'yo. Bea naman. Nako, wag mo na nga akong dramahan ng ganyan. Naaalibadbaran ako eh. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo rin ako? Para pumayag ka na magpakasal sa akin. Lubayan mo ako. Yun ang gusto ko kasi kahit na anong gawin mo, hindi kita kayang mahalin. Hanggang pagkakaibigan lang yung turing ko sa'yo. Kaya sana naman irespeto mo yun. Nirirespeto ko naman. Hindi ko lang akalain na pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, nagkaanak na tayo't lahat-lahat eh, hindi mo pa rin ako magagawang mahalin. Hindi nga garansya ang pagkakaroon natin ng anak para mahalin na kita. Tsaka sana, alam mo na sa mga oras na to, may iba na akong gusto. Ito kachat ko nga diba? Kaya tanggapin mo na lang. Siguro nahihirapan lang ako kung paano ko yung tatanggapin. Parang ang bilis kasi ng mga pangyayari. Anong mabilis doon? Nung una pa lang naman wala na tayong nararamdaman sa isa't isa. Ikaw lang to nagkagusto sa akin pero hindi ibig sabihin na magkakagusto rin ako sa'yo. Alam mo, nagpapasalamat naman ako sa mga tulong na ginawa mo sa amin ng anak ko eh. Pero naisip ko, oras na para umalis kami sa poder mo. Anong ibig mong sabihin? Saan mo dadalhin yung anak ko? Wala ka na doon. Anong wala? Anak kong pinag-uusapan natin dito! Hindi mo siya anak. Hindi nga siya naka-apelyido sa'yo eh. Ano ba pinagsasabi mo? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo yung totoo kaso hindi ako makatsyempo. Pero gabi-gabi, kinakain ako ng konsensya ko kaya nagdesisyon na ako ipaalam sa'yo ang lahat. Pwede bang linawin mo kung ano yung sinasabi mo? May dahilan kung bakit hindi ko pinaapelyido sa'yo yung anak ko. Kasi hindi naman talaga ikaw yung tatay niya. Ha? Sinong tatay ng anak mo? Yung ex-boyfriend ko. Paano nangyari yun? Di ba hiwalay na kayo? Oo, pero nabuntis niya na ako nun.
Yun talaga ang rason kung bakit kami naghiwalay kasi katulad mo nung una, natakot din siya at ayaw niyang panagutan yung anak namin. Huwag mo nga akong ikumpara sa lalaking yun. Magkaiba kami. Para sa akin, pare-pareho lang kayong mga lalaki. Sinasabi mo na may pinagkaiba ka sa amin? Mas malala pa nga yung ginawa mo dahil sa panuloko mo sa akin eh. Ang kapal na mukha mo, Bea. Ginamit mo lang ako at pinaniwala sa kasinungalingan mo. Kaya nga aalis na kami rito ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko na lang lahat yung mga ginastos mo sa amin. Desperado lang ako ng mga panahong yun kaya naisip kong magsinungaling sa'yo. Pasensya ka na. Sinubukan ko namang pangatawanan ng kasinungalingan ko eh. Ginusto ko na ikaw na lang ang kilalanin niyang ama pero nung sinilang ko yung anak ko, narealize ko na hindi ko pala siya kayang palakihin sa poder mo. Kaya hindi ko pinadalang apelyido mo sa kanya lalo ngayon na nakipagbalikan na ako sa ex ko na siyang totoong tatay ng anak ko. Ang sama mo, Bea. Ang sama-sama mong babae. Dinamay mo pa talaga yung inosenteng bata sa pagiging desperada mo. Sana makarma ka sa ginawa mo sa akin. Napakasama mo! Papadudot, ginustong malaglag ni Bea ang anak nila ng ex-boyfriend niya kaya niya ako niyayang uminom ng gabing yon. Pero dahil nakonsensya siya ay sinet up na lamang niya ako para pagmukaing may nangyari sa amin at ipaako sa akin ang anak nila. Kaya nga naggalit ako sa kanya ng husto at halos gusto ko siyang ipabarangay. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil may pinagsamahan pa rin naman kami at naging magkaibigan kahit papaano. Siguro kung may nawala sa akin ng mga panahong yon, ay ang respeto at pagmamahal ko sa kanya. Lahat yon ay napalitan ng buot at pagkadismaya, papadudot. Bago umalis si Bea, binayaran niya lahat ng mga ginastos ko sa kanila ng batang itinuring ko ng sariling anak. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng pera, pero hindi ko na po inalam. At simula noon ay hindi ko na sila nakita pa. May parte sa akin na nagsisisi kasi pinalis ko lamang sila ng gano'n na lamang kabilis. Paano kung anak ko naman talaga yung bata? Paano kung nagsinungaling lang talaga sa akin si Bea para makapagsama na sila nung lalaki niya? Sa kabila ng mga tanong na yon ay may parte sa puso ko na nagsasabing hayaang ko na lamang. At mabuti na lang dahil mas maaga kong nalaman ang katotohanan. Ewan ko ba pero isa lang ang malinaw sa akin ng mga panahong yon. Durog na durog ang puso ko. Mabuti na lang at kasama ko ang nanay ko kaya kahit papaano ay nakabangon ako at nakapagpatuloy sa buhay. Kaya lang muli na naman akong pinadapa ng matinding kalungkutan nang makarating sa akin ang balitang nasangkot daw si Bea, ang anak niya at ang kinakasama niya sa isang aksidente sa motor habang nasa probinsya sila. Nakaligtas ang lalaki pero parehong binawian ng buhay ang dati kong kaibigan at ang anak niya. Ang sakit-sakit lang malaman na wala na sila sa mundong ito. Matagal ko na rin naman siyang napatawad, papadudot, dahil ayokong dalhin ang pagkamuhing yon sa kanya sa habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, papadudot, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jimboy.